na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.
Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang taglay. Nang ako'y dumating, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang taglay. Nang ako'y dumating, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Tunay ka, Panginoon, ibig mo'y di nagbabago. Salamat sa kabutihan mo, dakila ka, O Diyos. So Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. 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 Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At welcome muli sa ating Good Morning Jesus at pagkapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa The Way to the Cross. Brother Boy, bati ka muna. Gandang umaga po at kami uli. Kita-kita uli tayo. Salamat at sa mga sandali ng ating pagbubulay-bulay sa mahal na araw, sa mga ginawa ng Panginoong Yesus, ay magkakasama tayo, maging bahagi kami. Thank you, Lord. And thank you, Lord. At ito po nga po yung linggo ng paggunita, mga kapatid, no? Paggunita kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay at kung ano naging bunga ng mga kasalanan ng bawat isa na siyang nagdala sa ating Panginoon sa cross. Kailangan makita po natin ito, mga kapatid. Ito naging dahilan kung bakit humantong sa kamatayan sa krusipyo ang ating Panginoon dahil nga sa kasalanan. Thank you, Lord. At magandang umaga nga po sa inyo lahat, mga kapatid. No? Naway nakahanda na po kayo para ating ipagpatuloy yung ating mga pag-aaral sa umagang ito. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng quick recap. No? So last Monday, naging topic po ni Sister Rian tungkol sa prayer sa Gethsemane, tapos po yung betrayal ni Judas. At kahapon naman po, Martes, tinalaki naman po ni Pastor Alex at ni Minister Otan ang tungkol naman po sa denial of Peter at ang ating Panginoon before the Sanhedrin. So ngayong umaga po, ang ating pag-aaral ay patungkol pa rin po ngayon doon sa
sa judgment, no? Minister Boy, no? Judgment of Jesus Christ before Pilate at yung crowning of thorns at yung scourging. Napakaganda mo to mga kapatid. At naway lahat po tayo ay hindi naman excited, no? So habang pinakikinggan po natin ang ating mga pagtuturo, ay naway ating hindi lang maramdaman, no? Kundi makita natin yung naganap, tunay na naganap sa buhay ng ating Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Mga kapatid, Brother Boy, manalangin muna po tayo. Salamat sa Diyos. Purihin ka aming Ama at bait-bait mo po na hinirang mo po kami sa napakabanal na gawain ito, O Lord. At marapatin mo po kami. Hindi lamang po maging katanggap-tanggap, kundi bawat bahagi ng gawaing itinalaga mo ay magi po kaming pagpapala sa marami. Kaya mangusap ka, O Lord, ikaw po ang marinig. Tangi sa kakayanan ng banal na Espiritu mo, ang kami ay makagawa, O Lord. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. So yung ating pong verse of the week ay dito sa Book of Titus, chapter 2, verse 14. Nakalagay po dyan, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. So purihin natin, Panginoon, dyan pa lang po sa ating verse of the week, maano na po ninyo yung ating pinaka-subject matter, no? Na pinag-uusapan nga po natin itong the way to the cross. So siguro po, magsimula na po tayo dahil sa ang oras ay kailangan po natin ito pang maipaliwanag. Ano ba yung talagang naganap sa araw na yon na kung saan ang ating Panginoon ay nasa harapan ni Pilate, O Lord, at hindi lamang po yon, kundi ano yung naganap doon sa crowning of thorns at yung scourging. Bigay ko na po sa inyo si Minister Boy. Basahin ko po sa Lucas Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, Kabanata 23. Kabanata 13 hanggang 25. Ang pamagat niya, hinatulang mamatay si Jesus. Ito po yung ikalimang sa Station of the Cross, scriptural. So, verse 13, ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote at mga pinuno ng bayan at ang mga tao. At sinabi sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa atin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko na lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong iyan. Palayain si Barabas. Nabibilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus
upang gawin ang kanilang kagustuhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, salamat pong muli aming Ama, napakaganda po at napakabuti ng balita na mula sa iyo. Kung ano man po ang mga karagdagang aming maririnig sa umagang ito, ang pagpapala mo po ang dumaloy. Salamat po, Lord. Buhay at mabisa, makapangyarihan ang iyong salita, patuloy na makakilo sa buhay ng bawat isa. Thank you po, Lord. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Mahal na araw ngayon. Malungkot ba tayo o masaya? Tandaan natin na nung araw, ng mga bata pa kami, parang puno ng kalungkutan pag mahal na araw. Parang lahat ay tahimik. Pati mga sasakyan, pati paglalaro ng mga bata, hinto lahat. Lalo na kapag Huwebes at Biyernes Santo. Dati nga ang mahal na araw nagsisimula ng yung celebrate ng mahal na araw, tuwing Lunes pa lang. Iba na ang atmosphere. Pero salamat na lamang at na medyo marami na ang naliliwanagan. Alam po ba ninyo na ang mahal na araw ay punong-puno ng pagmamahal ni Lord? Andun lang yan sa John 13 verse 1. Kaya dumating na ang panahon ng paglisa ng Panginoong Hesus sa sanlibutan. At ang pahayag ng John 13 verse 1, mahal na mahal ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Kaya ngayon, ngayon ay ipakikita niya sa kanila kung gaano niya sila kamahal. So, ang buong mahal na araw ay punong-puno ng pagmamahal ni Jesus. Lahat ng kanyang ginawa ay patunay na iniibig niya yung kanyang mga tagasunod. Amen? Tatandaan natin, si Jesus ay nahuli. Hindi dahil wala na siyang takasan, hindi na siya makatakbo. Tandaan natin, huwag natin kaliligtaan yung salitang voluntarily. Lahat ay kusang loob ni Jesus. Amen? Tatandaan natin, si Jesus ay nagpakilala sa ating mga pag-aaral na the Lord of hosts. Siya yung commander of the Lord's army. Amen? The captain of the Lord's host. At yung mga army ni Lord, yung mga anghel, ay nasa kanyang disposition kung saan niya i-assign. Nasa kanyang disposal. Kaya nga sabi nung hinuhuli siya tinaga nung isang alagad yung tenga nung humuhuli. Si Peter. At ang sabi niya, tigilan niyo yan, hayaan niyo na. Ang nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Alam ba ninyo, hindi ba ninyo alam na kayang-kaya kong humingi sa aking ama ng kahit 12 batalyon ng anghel at ibibigay ka agad sa akin? Nasa disposal ni Jesus ang God's army, mga kapatid. Kaya kung nahuli man si Jesus sa Garden of Gethsemane, dahil yon ay kagustuhan niya. Kalooban niyang lahat yon. At hindi namatay si Jesus dahil nagbigay ng go signal si Pilato, si Anas, o kaya si Caiphas. Hindi yon. Kusang loob na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. For God so loved the world. Kaya ang buong mahal na araw, punong-puno yan ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Amen? At yan ay pagtugon lamang sa nasusulat na. Ang sabi ng Mark 8:31, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. At siya'y itatakwil ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. At siya ay ibibigay sa mga hintil upang pahirapan, itakwil, paluin, lahat. Hanggang sa mamatay sa krus. Lahat yan ay nakatakda ng mga ganap, mga kapatid. Ang nagpapatibay sa Panginoong Hesus para maganap ang kalooban ng kanyang ama, yung kanyang pananalangin. Para sa Panginoong Hesus, ang labanan ay sa pananalangin. Kaya
nang manalangin siya sa Garden of Gethsemane, yung pawis niya tumutulo, mo'y gapatak ng dugo. At kung manalangin siya, hindi katulad ng pananalangin ng maraming Kristiyano ngayon na para bang masyadong relax. Kung manalangin ng Panginoong Hesus, mataimtim. Talagang yung puso niya, natigib ng hirap na halos kanyang ikamatay, talaga itinataas niya sa kanyang amayan, mga kapatid. At tigib ng hapis. Tandaan natin kapag tayo mataimtim sa ating pananalangin, ano man ang mangyari, tagumpay. Yun ang maganda ron. Alam ko namang nararanasan nating lahat yun. Pagkahuli kay Jesus, nagkatipon kaagad ang mga matatanda. Ang mga matatanda ng bayan, mga punong saserdote, at ang mga eskriba. Yang lahat na yan ang bumubuo ng Sanhedrin. Amen? Yung Sanhedrin, mataas na kapulungan yun ng mga Hudyo. Ang equal no sa kapanahonan natin, parang yun high court yan parang Supreme Court. At makapangyarihan niya yung Sanhedrin. Tandaan natin, kapag mayroong mga iniluluklok na hari, yaan ang namamahala ng paglalagay ng korona at yung anong tawag doon, scepter. Kaya ano yan? At yan pwede rin magpahintulot ng giyera. Yang kapulungan na yan. At ang isa sa tagapamahala niya na ma-impluensya ay si Caiphas. Kilala niyo ba si Caiphas? Mas kilala pa si Pilato kasi si Pilato kasama ron sa Nicene Creed na Jesus suffered under Pontius Pilate. Kaya tuloy, akakala ng mga Kristiyano, parang si Pilato na lamang ang may kasalanan. Si Caiphas, kilala niyo ba? Minsan nag-uusap-usap ang mga miyembro ng Sanhedrin na aabala sila dahil marami ng follower si Jesus. Sabi nila, kapag ka nagpatuloy ito, baka magalit sa atin ang Roman government. Akalain na tayo magre-rebelde. Maapektuhan tayong lahat. Pati yung ating mga posisyon, pati yung ating mga kita. Biglang pumasok si Caiphas at ang sabi ni Caiphas, ano ba naman kayo? Hindi ba ninyo alam na mas mabuti nang mamatay ang isang tao kaysa sa ikapapahamak ng buong bayan? At mula ron sa salita ni Caiphas na yon, nabuo ang plano na ipapatay si Jesus. Ang hindi alam ni Caiphas, yung kanyang salita na mas mabuti pang mamatay ang isang tao para siya ikaliligtas ng buong bayan, yan ay prophetic in nature, na mabuti pang mamatay si Kristo kaysa mapahamak ang lahat ng tao. Kasi si Kristo, ang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya yung sinabi ni Caiphas, akala niya para lamang sa kanila, pero yon ay para sa ikabubuti ng buong sangkatauhan, mga kapatid. At doon nga, nabuo sa kanilang isipan at puso ng buong Sanhedrin na gumawa ng paraan para si Jesus ay maipapatay. Kaya bawat bahagi ng buhay ni Jesus, bawat bahagi ng pangangaral, hinahanapan nila ng butas para sila ay mayroong maikakaso. Amen? Kaya nang mahuli si Jesus, dinala kaagad siya kay Anas. Biyanan yata ni Caiphas yan. Kay Anas, kay Caiphas, tapos saka dinala kay Pilato, dinala kay Herodes, lahat. Puro big time yan, mga kapatid. Hindi na, kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi na dumaan sa mga barangay justice. Wala na, diretso na kaagad sa high court. Ano yan, kung tawagin yan, mga kapatid, sa kapanahonan natin, kangaroo court. Hindi pa man nagsisimula ang hearing, meron ng anong tawag dyan? Ready hatol. Kangaroo court ang tawag dyan. At hindi yan mababali. Tingnan nyo sa sa Lucas 22:67. Ang sabi, Lucas 22:67. Sabihin mo sa amin,
Sabi ng mga miyembro ng Sanhedrin, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo, hindi rin kayo maniniwala. Tanungin ko man kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, tandaan ninyo, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ang sabi ng mga miyembro ng Sanhedrin, ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Ang sagot ng Panginoong Hesus, kayo na rin ang nagsabing ako nga. Tugon niya. Sinabi nila, ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Kaya, yun ang agaran. Nagkaroon kaagad ng hatol, mga kapatid. Kaya agad-agad napunta si Jesus kay Pilato. Kasi, kahit nagaano ang kapangyarihan ng Sanhedrin ng mga Hudyo, wala silang kakayahang humatol ng kamatayan kahit kanino. Tangi ang Roman government ang may kakayahang magbigay ng death sentence. Ibig nila mapatay si Jesus, kaya dinala nila kay Pilato. Amen? At sa lugar ni Pilato, sabi ron sa ating binasa sa teksto, ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan, at ang mga tao. At sinabi sa kanila, isinasakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Mga kapatid, makita nyo nawa kung papaanong, sabi ko nga kay Brother Ali, kako parang ipagtatanggol ko si Pilato itong topic na to. Kasi wala talaga akong makitang mabigat na kasalanan si Pilato para siya ang madiin. Ang lahat, mga kapatid, ay panunulsol ng mga kababayan ni Jesus na mga Hudyo. Ganun lang kasimple. Nakita niyo ba yung sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa kanya. Ipapapalo ko na lang siya, ipahagupit ko na lang, at tapos ay palalayain. Nung marinig ng mga tao yung salita ni Pilato, hindi, ibig namin ipapatay ang taong yan, ipapatay. Muli, nagsalita si Pilato. Gayon din, sabi niya, kaya nga ibinabalik sa atin ni Herodes ang taong ito. Kasi ultimong si Herodes, wala ring makitang kasalanan. At ako rin, wala rin ako makitang kasalanan sa kanya. Kaya, ipapapalo ko na lang siya at palalayain. Pero ayaw ng mga tao. Ilang beses na paulit-ulit na ganun. So, kapag alam ni Pilato kung anong gagawin, alam ni Pilato kung anong batas, kung papaanong isasaayos. Kaya lamang, kapag pinadaan niya si Jesus sa yung tawag diyan, yung proper procedure ng court at nadeklara na not guilty si Jesus, malaki ibubungan niyan sa kabuhayan at pagkatao ni Pilato. Maaring mawala yung kanyang reputasyon. O kaya hindi lamang reputasyon, kundi pati yung kanyang pwesto, yung kanyang trabaho. At maaring humangga sa pagkawala ng kanyang buhay. Kasi, nung mga panahon na yon, mga kapatid, nagkakagulo yung bayan, yung mga tao. Dahil sa panunulsol ng mga miyembro ng Sanhedrin na ang palayain ay si Barabas. Si Barabas, kilala niyo po ba? Si Barabas ay nakakulong sa Roman jail sa kasong rebellion at pagpatay. Pero dahil merong pagkakataon na kailangan magpalaya ang Roman government, pinamili dahil napuna ni Pilato na inggit lang ng mga Hudyo kay Jesus,
ang dahilan kung bakit siya ibig ipapatay, pinapili ni Pilato ang mga tao. Sino ba ang palalayain? Si Barabas, na isang rebelde at mamamatay tao, o si Jesus na walang kasalanan? Pero dahil nasulsulan na, noon pa man, una na yung uso na yung mga maaaring nabigyan ng mga pera. Uso na rin eh. Biro mo, akalain mo, yung the same na mga tao na sumisigaw ng praise the Lord, hallelujah, nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, yun ding mga tao na yun na sumisigaw na ipako siya sa krus, patayin. So ano nangyari doon? Ba't biglang-bigla? So hindi na bago sa atin yan, mga kapatid. Yang ganyang pamumulitika ay sikat na sikat sa Pilipinas, mga kapatid. Tatandaan natin, sa justice system, ako'y tanda-tanda ko to, sa justice system, yung mga nakaupo para mahumatol, meron silang prinsipyo na mas mabuti pang ikaw ay magpalaya ng taong may kasalanan kaysa magpakulong, mag-execute ng isang tao na inosente. Pero alam mo, si Pilato, wala, nabuyo lamang siya ng agos. Nanaig yung sigaw ng mga tao. Kaya walang magawa si Pilato. Sa huli nga mga pag-iimbestiga ni Pilate kay Jesus, sabi ni Pilato sa Panginoong Jesus, ikaw ba ay hari? Sabi ng Panginoong Jesus, yan bang salita na yan ay mula sa'yo o may nagsabi sa'yo? Sabi ni Pilato, bakit ako ba nagdala sa iyo rito? Yung mga kababayan mo nagdala. Nakakatuwa yung mga komunikasyon nila eh. Yung palitan ng salita. Sabi, yung mga kababayan mo nagdala sa iyo rito. Alam mo, sinigundahan ng Panginoong Hesus yung kanyang sinabi, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Medyo nangatog si Pilato. Pero mo, kinilala, sa totoo lang, sa kalooban ni Pilato, kinilala niya si Jesus bilang hindi political king na kalaban ni Caesar, kundi isang spiritual king na higit na mataas, above and beyond the power and authority of Caesar. Kaya nasa puso na ni Pilate yun. Ngayon, sabi ng mga Hudyo, ayon sa kautusan namin, dapat mamatay ang taong yan. Kasi inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Lalo nang natakot si Pilato. Lalo nang naghangad si Pilato na palayain si Jesus. Kaya lamang yung mga sigaw ng mga tao, patayin, patayin. Tapos minsan pa, sinubok pa ni Pilato na isa pang interview, last chance. Sabi ni Pilato, saan ka ba talaga nakatira? Sabi kay Jesus. Ayaw kumibuna. Ayaw na. Mahirap ka na mga tuwiran sa may preconceived idea na eh. Ayaw na kumibo ni Jesus. Sabi ni Pilato, ba't ba ayaw mo nang kumibo? Ayaw mo ba akong kausap? Alam mo ba na ako ay may karapatang ikaw ay palayain o ipapako sa krus? Sumagot ang Panginoong Jesus, magagawa mo lamang yan dahil sa kapangyarihang kaloob ng Diyos. Nako, lalo nang naghangad si Pilato na palayain si Jesus. Kaya lamang, wala na. Sa takot niya rin sa mga tao, napilitan siyang ibigay, ipagkanulo si Jesus sa kamay ng mga Hudyo. Amen? Upang ipapatay, ipapalo. Lahat ng hirap, dadanasin ng Panginoong Jesus dahil lamang sa takot ni Pilato sa mga tao. Pero tayo ngayon, kung paanong itinago ni Pilato ang katotohanan sa kanyang puso, tatandaan natin, pagdating kay Jesus, hindi pwede ka nakagitna. Kailangan ka magpasya. Dalawa lamang ang pagpipilian mo. Accept Jesus or reject. Kung si Pilato man ay pinili niya na ibigay si Jesus sa mga tao, i-reject niya si Jesus, tayo dapat kang rin magpasya. Kapag ka nagpasya ang tao na pinili niya si Jesus,
hindi lamang buhay, basta buhay ang kanyang tatanggapin, kundi buhay na walang hanggan, pinagpalang buhay. Pero once na nireject mo si Jesus, puot ng Diyos ang sasayo. Kapahamakan ang dulo. Tatandaan natin, walang maraming option. Accept or reject. Hindi mo pwedeng i-ignore si Jesus. Kailangan magpasya ka. At hindi ka rin pwedeng maghugas ng kamay, katulad ni Pilato. Pananagutan mong malaki yon. Alam mo, sagot ng Panginoong Jesus kay Pilato, higit ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. May pananagutan ka, pero higit ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Mga kapatid, medyo gaan na natin ang pag-isip. Hindi si Pilato ang sentro ng pagkapahamak ng Panginoong Hesus, kundi yung mismong mga Hudyo na nainggit, naapektuhang masyado ng mga pangangaral ng Panginoong Hesus. Kasi ang pangangaral ng Panginoong Hesus, tangi, grasya lamang ng Diyos na maliligtas ang tao. Hindi yung mabubuting gawa na pinagkakakitaan ng mga Hudyo. Mga kapatid, nawa, dyan ay makaunawa tayo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minister Boy, at bago tayo magpatuloy, siguro batiin muna natin mga may kaarawan sa araw na ito. April 5. So, happy birthday kay Sister Alpa Marie Bebero, anak ni Minister Ed, Brother Mark Cabral, at si Brother Kim Flores. Magpinsan to, Minister Boy. Sige po, batiin muna natin itong mga kapatid natin may kaarawan sa araw na ito. Thank you, Lord. So, happy birthday. Enjoy your day sa kasama po ang ating Panginoon. Ngayon po, pakinggan naman natin ulit ang isang awitin. Ito yung ating new song of the week, One Empty Tomb, composed by Brother Darwin Datu, music and arranged by Brother Alan Cabral at Sister John Yabyabin. Thank you, Lord. Day that I pass, wandering nowhere, running here and there. I am weary and weak with anything. Everything is bleak, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him.
him, the one who died for my sins. I am saved by him. He is risen. He is risen. He revived me with his righteousness and directed my steps. He gave me life with his steadfast love. Great is his mercy on me. I surrender my life to him. Like a lamp to my feet, his words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by him, the one who died for my sins. I am saved by him. He is risen. He is risen. I am saved by him, the one who died for my sins. I am saved by him. He is risen. He is risen. I am saved by him, the one who died for my sins. I am saved by him. He is risen. He is risen. Ayan. Thank you, Lord, Brother Darwin. Ngayon po sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dito po sa John chapter 19, basahin ko po verse 1 hanggang verse 6. Then Pilate took Jesus and had him whipped. The soldiers made a crown out of thorny branches and put it on his head. Then they put a purple robe on him and came to him and said, "Long live the King of the Jews." And they went up and slapped him. Pilate went back out once more and said to the crowd, "Look, I will bring him out here to you, to let you see that I cannot find any reason to condemn him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Look, here is the man." When the chief priests and the temple guard saw him, they shouted, "Crucify him! Crucify him!" Pilate said to them, "You take him, then and crucify him. I find no reason to
condemn him. Kagaya po kanina, no, yung sinishare nga po ni Minister Boy, halos pabalik-balik, dinadala ang ating Panginoon kay Herod, kay Pilate, parang pabalik-balik. Pero pareho pa din po naman ang kanilang verdict eh. Sinasabi lang wala silang makitang nagawa na mali para humantong sa ganung uri ng kamatayan ng ating Panginoon. Ngayon, yung scourging po kasi, pag sinabi scourging, ito yung sa Tagalog, yung pagpalo, yung pag-whip. Ibig sabihin po nito, ito ay isa lamang standard preliminary. So standard preliminary to a Roman execution. So bago maganap yung talaga nailing on the cross, simula pa lang po ito ng kanilang pagpaparusa. At kadalasan po, only women, Roman senators or soldiers, were exempted on this pagdating sa mga Romano. Sila lang mga exempted. Now, because this was a preliminary to execution, meron pa rin pong extra care was taken not to kill the victim. So, ibig sabihin yung pagpalo pa sa ating Panginoon noon, medyo pigil pa. Kasi inihahanda pa siya doon sa mas worse o grabe, which is yung pinaka-nailing on the cross. Pero pag pinicture nyo po yung pangyayari, parang wala nang extra care nga yun. Talagang palo dito, palo doon yun. Pero yung nga po ang kanilang, kumbaga ang kanilang preparation, kailangan muna, may konting extra care, konting pigil sa pagpalo, dahil meron pang mas higit na penalty na ipagkakalob sa Panginoon at yung nga po pagpako sa krus. Ngayon, bago po ako magpatuloy, gusto ko muna po ipakita sa inyo, no, yung larawan. Ano ba itsura nung yung pamalo? Tingnan po niyo, mga kapatid, ha? At i-picture niyo yung magaganap. Ayan. Yan po yung yung whip eh. Parang di mo ma-imagine anong klase yan. Ayan. Thank you, Lord. Sige, Star Jam, salamat. So, nakita niyo po yung larawan na yon. Yun ay talagang kumbaga, ginawa yun talaga para sa kanya. Kumbaga, para bang customize na pagkakagawa nung gamit na yon para lang sa kanya. Ngayon, tingnan naman natin yung crown of thorns. Para ba nagdi-discuss tayo mamaya, ay na-picture nyo na po sa inyong kaisipan. Ayan. Yan po ay actually 12 inches ang pagkaka-describe. Ngayon, ito'y ginawa na isang crown na katulad na, o baga parang replica. Pero yan po itsura niyan. Ayan, thank you Lord, Sister Jam. So at least meron na tayong konting idea, no, na ano ba yung ginamit na pamalo at anong uri ng korona ang ipinatong. Now, doon po nga sa ating pag-aaral ngayon, balikan natin yung mga scriptures. Unang-una, sabi po doon, so then Pilate took Jesus and scourged him. So simula na, no, napaluin siya. So dito po, ang ginawa kasi ni Pilato, gaya ng sinasabi nga po ni Minister Boy kanina, ginawa lamang ito, mga kapatid, para lamang na, kumbaga, i-satisfy, para lamang matuwa yung mga Hudyo na gusto siyang ipapatay, iginawad sa kanya ang pagpalo. Sa iniisip ngayon ni Pilato na baka pag nagawa na ito at makita nila yung nangyari na nga sa ating Panginoon, ay maaring humupa yung kanilang galit. O maaring humupa yung galit at kumbaga, sabi nga sa Tagalog, yung yung paghupa, yung pumayapa, pahupain, o maglubag ang loob ng mga tao. Pero nangyari, hindi. Dahil nga po, iba na ang kaisipan ng mga taong yon at gusto talaga ipapatay ang ating Panginoon. Now, so dito yung scourging po ay, isipin natin, ito isang horribly cruel act which the victim was na dinanas dito eh. So, cruel act po ito eh. Dahil kanina po nilarawan na ipinakita, yun po ay may mga talas po yun eh. May mga talas yun. At yun eh, mamaya papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung mga nakapaloob po dun sa pamalong yon. So ngayon, dito, ang nangyari nga po, sa ginawa sa ating Panginoon sa pagpalo sa Kanya, siya ay hinubaran. Hinubaran po siya rito eh. Tapos siya ay itinali sa isang poste,
and beaten by several tortures. So imagine nyo po yung mga pumapalo nyo, hindi naman pumapalo doon yung mahihina, mga gladiator yun Malalaking tao yun na pumapalo sa kanya. Now, nangyayari pa rin po doon, soldiers are alternated when exhausted. Pag napagod, papalitan pa yun. So parang may ilang set pa nagagawa na pagpalo. So ibig sabihin, yung lakas ng pagpalo ay pareho pa rin nung naunang grupo. Dahil kasi kung napagod na, another set na naman, napapalo. Pag napagod, another set na naman. So imaginein po ninyo, ano itsura ng katawan ng Panginoon by that time. Ngayon, sabi nga, for a victim who were not Romans, nangyayari po citizen, the prepared instrument was a short wooden handle. Yung kanina pinakita ko po kanina sa inyo. So yung prepared na, lalo kung ikaw hindi naman Romano, talagang kumbaga specially design yung ginawa doon na ang itsura niya ay a short wooden handle, maigsi lang po yung handle na yon, to which several leather tongs were attached. Pag sinabing tongs, belt na nakalagay po doon. Now, each leather tongs, yung pinaka-sinturon po, have pieces of bones or metal on the end. So yun po itsura noon. Na the beatings were so savage that sometimes victim died. Dahil sa sobrang hirap po, imagine yung doon sa belt na yon, meron pa nakalagay na mga maring buto o metal na matatalas po yun, na kaya nga sabi nga po dahil sa sobrang savage yung pagpalo doon, halos ang victim ay namamatay na Talagang mamamatay. Now, the body, sabi nga, could be torn or lacerated. So, imagine niyo po yung lakas ng palo at kung anong uri yung pinampapalo. Kagaya ng pagkapaliwanag ni Sister Ria at last Monday, no? Paghila nun, alam niyo po ba na kasama ang muscles, veins, or bones were exposed? So, ibig sabihin, yung time na yon na ang Panginoon ay nakatanggap ng ganong karaming palo, halos ang likuran niya ay exposed na yung inner body niya Dahil sabi nga po, sa sobrang savage na palo, mismo yung kanyang mga muscles, lahat ng kanyang, yung veins niya, ay kasamang nahihila yun. At ganong karami yung palo, hindi nyo ma-imagine. Now, kaya sinasabi nga po, such flogging often preceded execution in order to weaken and dehumanize. Ito yung word na nakakalungkot dito Yung salitang dehumanize. Hayaan yung basahin ko po, ang Isaiah 53. Ito ang talagang itsura ng ating Panginoon. Kaya yung nakikita po natin sa cross, hindi po ganun ang itsura niya. Dito po sa Isaiah 53, simulan ko sa verse 1. The people reply, who would have believed what we now report? Who could have seen the Lord's hand in this? It was the will of the Lord that his servant grow like a plant, taking root in dry ground. He had no dignity or beauty to make us take notice of him. There was nothing attractive about him, nothing that would draw us to him. We despised him and rejected him. He endured sufferings and pain. No one would even look at him. We ignore him as if he were nothing. But he endured the suffering that should have been ours, the part that we should have borne. All the while we thought that his suffering was punishment sent by God. But because of our sins, he was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows and received. So yung sinasabi po rito, walang beauty na attract. Kasi po, during that time, na nasa cross na siya, ang katawan niya ay hindi, kaya ang salitang dehumanize So hindi na sa mukhang tao. At during that time, bloated na siya Pagang-pagana ang buong katawan niya dahil yung mga ginamit naman, di naman nilagyan na alcohol yun bago tinusok sa kanya So just imagine nyo po yung mga kapatid na yung palo, tapos ang ginamit yung whip na may mga metal,
may mga tulis na ipinapalo. Kaya nga po, imagine niyo po, pero ang sabi sa Book of Isaiah, hindi naganap ito sa Panginoon dahil sa pinarusahan. Pero naganap yon dahil sa ating mga kasalanan na binabanggit ni Minister Boy kanina. Yun ang nagdala sa Panginoon sa cross, yung ating mga kasalanan na patuloy na ginagawa, na hanggang ngayon, patuloy pa rin ginagawa. Kaya nga po natin ito binabalik-balikan for us to be reminded ano ang naganap at ano ang nangyari sa ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga the wages of sin is death. Yung pinasabi po sa atin. Now, yung scourging po kasi ay may tatlong purpose yan. One is, it was used to punish the prisoners. Pangalawa, to gain confession of crimes from prisoners para paaminin na isang tao, kailangan dumanas ng ganito. At pangatlo, in case of crucifixion, scourging, who was to use to weaken the victim. So he would die more quickly on the cross. So yung scourging na ginamit po rito para pahinain pa ang ating Panginoon, para pagdating sa cross, hindi na siya magtatagal, tuloy na siyang mamamatay. Talaga na mamamatay. Sa itsura ba naman ng pagkakapalo sa kanya? Now, imagine yung pagdating naman po doon sa crowning of thorns. Nakita po nyo kanina yung pinaka-corona. Yung crown po na ipinatong sa ating Panginoon was made from the long spikes up to 12 inches. So yung spikes pala yun ng date palm, umaabot ng 12 inches. So ang ginawa po nila doon, ito ay kanilang ipinorm ito into, sabi nga, an imitation of radiating crowns which kings wore. So parang ginawa nila ito parang corona ng isang hari. Pero ang ginawa nila ay tinik eh. So the long thorns would have cut deeply into Jesus' head. Imagine niyo po yon, 12 inches na inayos na parang corona, tapos ipinatong sa kanyang ulo at binaon. Just imagine, 12 inches. Anong klaseng kaya? Adding to the pain and bleeding. So sobra yung masabi nating kahirapan na dinanas ng ating Panginoon po doon. 12 inches. My God, paano nagkasa sa ulo ng ating Panginoon yun? Ngayon, pagdating naman dun sa yung purple robe, yung robe na, the color represent royalty. Kasi pagdating sa, kapag violet kasi, it speaks of royalty. But the robe probably was a military cloak plung around Jesus' shoulder. So maari yung nilagay nilang robe dito, ito yung pinakakapa ng mga sundalo. Kasi hindi naman sila kukuha pa ng ganong klaseng kapa, kundi yung mga kapa na rin nila. Ngayon, intended to mark his claim to be king of the Jews. Ang intention nila talagang patuloy na iimak ang ating Panginoon sa kanyang pagkiklaim na siya ang hari ng mga Hudyo. Tapos hindi po nagtapos doon. Ang nangyari po, and they struck him with their hands. So yung sinasabi po dyan, they became physically abusive and struck Jesus with their hands. So nangyari, ginamit nila yung mga kamay, maaring ito'y sampal, maaring suntok, na yung time na yun ay sugatan na talaga siya, yung kanyang ulo ay talagang ang tinik, baon na baon sa kanyang ulunan. Imagine niyo po, ano itsura nun? Kaya nga sabi na, yung word na ginamit is, dehumanize. Hindi siya mukhang tao. Kaya yung nandun po sa cross, na nakikita natin, hindi ganyan na itsura niya. Hindi ko rin alam bakit binago. Para pagandahin pa? Anong pagagandahin natin? Para man pinaganda pa ang kasalanan. Kailangan makita ng bawat isa, ano yung actual na kanyang katawan during nung execution na. Bloated. Dati naman tayo, alam na, pag sabing bloated, pagang-paga. Wala ka na makitang, kaya nga ginamit yung word na dehumanize. Walang malang kagandahan na
matatawag ang pansin natin para tignan siya, pero yung takot ang ma-feel mo dahil hindi ni sa tao. Amen. Now, so ngayon, sa pangyayaring ito ngayon, mga kapatid, ano ngayon ang mensahe na ibinibigay sa atin ngayon nito? Itong pangyayari ito. So, unang-una, yung significance of the crown of thorns, it was just an evidence of the cruelty and brutality of Christ's enemies. Ito yun. Ito yung mga ginagawa ng mga kaaway ng ating Panginoon. Na magpahanggang ngayon, marami pa rin na hindi pa rin naniniwala ng ating Panginoon ay talaga namang tunay na Diyos. Marami pa rin hindi tumatanggap sa Kanya, living as if there is no God. Ay, alam natin, meron Diyos. So, hindi lamang po yun. The actual placing of crown of thorns upon a holy sufferer heads was the deed. Pag sinabing deed, ito po talagang gawa o katibayan na masasabi natin mga Roman soldiers, ganito sila kalupit. Kapag iginagawad ang kaparusahan sa isang tao na sa isang makasalanan. But imagine, ang Panginoon natin walang kasalanan. Pero ito yung brutality na ganun sila magparusa. So hindi lamang po yung mockery na sinasabi doon. Kaya nga po doon sa Psalms 14, basahin po natin to. Napakaganda nitong talatang ito para tayo ma-remind, parang ang mga taong ito katulad ng mga Romans. Sa Psalms chapter 14, simulan ko po sa verse 1. So ganito po nakalagay, fools says to themselves, there is no God. So anong klaseng buhay meron ng isang tao na sa kanyang paniniwala walang Diyos? Katulad din tayo ng mga Romano na gano'n natin, kumbaga brutally, na talagang sinasadya ang kasalanan. Hindi lamang po yun. They are all corrupt and they have done terrible things. There is no one who does what is right. Pero ang sinabi sa verse 2, the Lord looks down from heaven at mankind to see if there are any who are wise, any who worship Him. Pero sa verse 3, but they have all gone wrong. They are all equally bad. Not one of them does what is right. Not a single one. Yun ang masakit. Sinasabi, not a single one. So hindi tayo nalalayo sa mga Romano na they brutally, cruelty na talagang ibinigay nila sa ating Panginoon. At yung mockery naman na sinasabi, but the mockery, yung pagtuya and scorn, yung paghamak, displayed by the Jews. So yung Romano, dinisplay like, ganun sila kabrutal pag nagbigay ng judgment sa isang tao. Pero itong mga Jew, ang ugali nila ay sila yung mockery nila, pagtuya, yung kanilang scorn, yung paghamak sa ating Panginoon, ugali ito. Parang sinasabi rin dito sa Psalms chapter 1, may binanggit din po rito yung sinasabing true happiness. Ayan yung basahin ko mga kapatid. Sa Psalms chapter 1, sa verse 1, happy are those who reject the advice of evil men, who do not follow the examples of sinners, or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. They are like trees that grow beside the stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. So, katulad din ng mga tao ngayon na nakikinig sila sa mga maling advice, they follow the examples of the sinners. Ito yung mga tao who have no use for God. Hindi nalalayo sa mga Hudyo ng that time na yon. Marami pa rin mga tao hanggang ngayon ay ganun pa rin ang attitude na dapat ay hindi po ganun mga kapatid. Dapat talaga makita natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Now, pangalawa na message na ipinararating sa atin, it was an opportunity for Jesus to exhibit those moral qualities. Ito yung time na nahayag at nakita sa ating Panginoon yung kanyang patience, yung kanyang meekness. Kitang-kita na during that time na siya nagsasuffer, wala kang makita sa kanya na, alam niyo po ba, kaya sabi nga ni Brother Boy kanina, na kayang-kaya ng Panginoon nung padala ng legions of angels.
Dahil na yung time na yon nang he was suffering, pwede niyang pababain lahat, ang anghel patayin lahat eh. Kaya niya gawin yun, for he is a God. Pero hindi niya ginawa. Doon sa Philippians 2, di ba? Basahin natin itong Philippians 2. Napakaganda dito ng attitude ng ating Panginoon na dapat din na maging attitude of every Christians. Paano tayo dapat maging ugali po natin. Sa Philippians chapter 2, simulan ko sa verse 5. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to become equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like man and appeared in human likeness. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. So na-display dito yung tunay na kanyang karakter. Naalala mo, Mr. Boy, yung sa Matthew 5, yung the Sermon on the Mount? Nandun pinakikita doon na yun dapat maging attitude natin. Merong part po doon yung mga, I think, verse 8 or verse 9, sabi doon, blessed are those who are being persecuted and insulted, for the kingdom of God belongs to them. Nangyari sa Panginoon yun. Imagine nyo po yung sobrang pahirap, pero still, nandun pa rin sa Kanya, yung Kanyang pagiging tunay na humility. Pangatlo, now, the coronation is an emblem of our Savior's ministry. His career brought together the hate and the loving devotions of multitude. Yung tinatawag na crown of thorns, emblem po yun na naibalik ang nawalang nasirang relasyon ng tao at ng Diyos at ang tao sa tao because of that crown. Kaya kailangan makita po natin yung kahalagahan, yung significance nitong scourging at yung crowning of the thorns. And ang pang-apat po, our religion, Christianity, has indeed triumphed. Nagtagumpay tayo eh. But it was triumph through suffering of our Lord Jesus Christ. Nagtagumpay tayo, but kailangan mag-suffer ang Panginoon. Kailangan dumaan siya sa ganitong kaparusahan para sabi nga, paradise lost, paradise regain. Nabawi niya yung kanyang, tayo bilang kanyang mga anak, na nagkaroon ng kalayaan, freedom from the power of sin. Dahil maraming pataong hanggang ngayon, kailang kaisipan, patuloy sila nagiging alipin ng ating ng kasalanan. Pero ang Galatians chapter 5 verse 1, napakaliw sinasabi po doon, God has set us free. Do not let us ourselves be slaves again. Tayo lang po kasi ang nagbibigay ng kapahintulutan para tayo ay muling maging alipin ng kasalanan. Samantalang 2,000 years ago, niligtas na tayo ni Lord eh. So imagine niyo po ito, mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang kabutihan, ang kailangan lang po natin ay maniwala, sumunod sa Kanya, at sundin natin lahat ng sinasabi niya. Mabuhay tayo as a free man, malaya, dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya, nawa mga kapatid, itong ating mga pag-aaral na ito ay hindi lamang ito head knowledge, kundi tayo ay muling nire-remind. Palagi ang nire-remind kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sundan niyo pa po yung mga darating na araw, Thursday, Friday, and Saturday, para makita natin ang kabutihan at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. So magandang umaga po at maraming pong salamat sa inyo. God bless you all. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2